Hello, Scorpio! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Scorpio. Kunin nyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo na mensahe, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Kaya subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang pag-upload ng next na reading. Pero pwede din naman, meron at meron kang mapupulot kahit sa isang card lang. Meron, pwede din sa oracle card, baka yun yung applicable sa'yo. Pero kung wala pa rin, okay lang yan. Maraming tarot readers out there. Excuse me. Ala, walang lumalabas kay Scorpio. General reading tayo ngayon, ha? Kasi pwede din naman matakal nito. Ang love reading. Okay, the Empress, hoy. Scorpio, stretching yourself way too thin, giving way too much, masyadong over-sacrificing, masyadong maraming ginawang sakripisyo na napapabayaan ng sarili, pwedeng ganun, hindi makapagdesisyon, o pwede din napabayaan ng sarili, masyadong binibigay, kaya nag-cheat ang partner mo, pwedeng ganun. Pero example lang yun, wala naman cheating dito. Pero ito, Two of Cups, merong parang disagreement o hindi pagkakasundo, o parang torn between two options. Ayan no, tingnan mo yan no, ano bang pipiliin ko dito, tinatanong niya na yung heavens, kung ano pipiliin niya dun sa coins na yan. Pwede din ito na hindi mo sure kung magre-resign ka na ba sa trabaho para matutukan mo yung anak mo. So, ang ginagawa mo, work, 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 para lang masustentuhan mo yung anak mo. Pero in the long run, ikaw ay napapagod na. Alam mo yun, yung typical na scenario na, bawa may anak ka ha, example lang to, dalawa yung baby mo, yung asawa mo, tsaka yung anak mo, gano'n. So, parang ikaw, hindi na masyadong maganda yung lagay ng iyong emotional health, pwede din na mental health, kasi ang dami mo nang sinakripisyo, ang dami mong binibigay. Lahat, ginagawa mo ng milagro, lahat ng bagay para lang maparaanan para sa ibang tao. As a result, ang sarili ay nakalilimutan at din, parang dahil hindi mo na naalagaan yung sarili mo, yung partner mo, ingrato pa, ingrato, ingrata, I mean, naglalaro-laro pa, pwedeng ganon. So, parang ikaw, napapaisip ka na ngayon, i-let go ko na ba yung trabaho para makapag-focus ako sa sarili ko at the same time, makapag-focus ako dun sa anak ko, sa pamilya ko, at sa relationships ko. Pwedeng ganun. Dalawang card pa lang yan, meron na tayong kwento. Ay, lahat dala-dalaway lumalabas. Uy, nice. Mukhang yung iba sa inyo siguro, yung isang pinagpapilian, mag-resign na kaya ako para makagawa ako ng business, simulan ko na kaya tong business na to, at aaralin mo yung ropes ng business na yon, pwede na napapaisip ka na may inaaral, halimbawa, medyo into, interested ka na into baking, or candle making. Matagal mo na iniisip, pero ngayon mo lang parang inaaral na yung i-bake yung, let's say, ube cheese pandesal, ganyan. Gawin yon para maigawin mo na siyang business. So, this August, it feels like magkakaroon ka na tayo ng lakas ng loob to conquer yung matagal na nating withhold or matagal na nating sweep under the rug or matagal na nating parang pinag-iisipan na umpisahan. So, kung malakas ang mo ngayon, malakas yung bulong sa'yo na mag-resign ka na, might as well do it. Kasi lalo na kung yung na yan, yung issue na yan, sa sobrang dami mong ginagawa, na sobrang dami mong pinag-o-offeran ng iyong sarili, nawawalan ka na ng time sa sarili mo din. So, pwede din kasi na, meron kang shelter, ganyan. Meron kang nirarun na shelter, so para sa'yo, ah, ang dami mong inaasikaso, ang daming nangangailangan ng attention mo, nangangailangan ng presensya mo. Pwedeng yun ang nagiging cause ng hindi pagkakasundo kung ikaw ay in a relationship. O pwede din naman, in a relationship or not, yun ang nagko-cause ng imbalance sa heart chakra mo. Pag sinabing imbalance ang heart chakra, you give way too much. Dapat kasi equal ang give and receive. Para maging balanse ang heart chakra, ito ay energy center sa ating puso. Pag balanse yan, ibig sabihin, in as much as you give to others, ganun din naman na willing ka mag-receive. Hindi yung, pag imbalance siya kapag receive ka lang ng receive,
o give ka lang ng give, which is your case, give lang ng give, Scorpio. So, um, kaya hindi ko masabi na totally hindi siya pagkakasundo with your partner kasi it's more of a personal dilemma, personal issue. Hindi niya mapili kung anong pipiliin niya. Pero gitnang-gitna dito, strength. Tingin ko kung ano man yung kinatatakutan mo, i-confront mo na this August. Kung hindi ko confront, i-acknowledge mo na nagsistruggle ako dito, nahirapan ako dito. And you will make ways para aralin. Pwede mag-venture into a new business, mag-shift ng career, o pwede din naman na aalis ka na sa lungga mo. Alam mo yung depression room, yung gano'n. Hindi ko sinasabi na depressed ka, pero pwedeng iba sa inyo depressed kasi. Nasa depression room ka, parang lahat na binigay mo, or hindi ka apathetic ka, hindi ka kumikilos, wala kang ginagawa. And so, darating na ang iyong healing, magsisimula na ang iyong healing journey etong August. Maglalakas na ng loob para mag-take ng action, maaaring may kabagalan, pero magte-take pa rin ng action. At parang siguro itong tarot reading na ito, o pwede din naman na magkakaroon ng sign, bibigyan ka ng sign ni universe. Kasi ano to a spark has been lit, parang may fire within you na magigising, magkakaroon ka ng epiphany para mag-come into a realization na hindi na tama na itong ginagawa ko. At good news, hindi ko na kung good news eh. Tingnan mo, parehas yan, The Empress. Dalawang beses lumabas sa'yo yung The Empress. So, ito yung main talaga na meaning. Ang galing lang. Ito yung main na meaning. You're giving yourself way too much. Hindi kaya, parang imposible, pero para sa'yo, hindi, imposible yan. At the expense of your energy, of your mental health. Okay lang na mag-think ng positive, pero kung hindi mo alam ang limitasyon mo, medyo may mali doon. So, pero ang maganda niyan, tingnan mo ang clarifying card pa ng strength dito, maglalakas na ng loob, maaari maglalakas ng loob na para i-upright yan. That means there's a balanced heart chakra, equal give and take. You are very, very abundant. The more you give, the more you will receive din. So, mukhang clarification ng strength dyan ay ang Empress. May lakas na ng loob, magkakaroon na ng lakas ng loob para makalaya dyan sa overgiving self na yan. Uy, ang daming bagong oportunidad na darating sa'yo. Windfall of money, aralin mo siguro kung paano aalagaan ang pera na darating sa'yo. Ikaw ay i-bless universe. Hindi ko alam kung mana yan o pwede din na bonus, malilay off ka pero may separation pay, malaki yon. At yung ano na yan, yung pera na yan, ang napangahawakan mo, ay parang magiging mitya para ikaw ay makapag-explore ng mga bagay na labas sa iyong comfort zone. Maaari may aaralin ka o pwede din naman na pagsusumikapan mo kung paano mapayabong yung pera na yan o para mapayabong din ang iyong relationship. Last, energy from your reading, equal give and take. Ang galing. Equal give and take, the more you give, the more you will receive. Mali. The more you give, you would receive the same amount of money or energy that you give out, ay marireceive mo din. So, parang mali pala yun, no? Yung the more you give, the more you receive. Dapat equal. Baka ang ibig sabihin nun, halimbawa, magbigay ka 80%, 80% din yung makukuha mo. O 100% din. Kasi all along, for the longest time, parang ang tingin ko dun sa statement na yun ay 100% bigay mo. Kasi tas umasa ka na hindi sure na hanggang asa lang, hindi sure na darating pabalik sa'yo 100%. Anyway, so tingin ko, magkakaroon na, ayun, tingnan mo, may hawak siyang scales. Magiging balanse na ang lahat when it comes to finances. So kung nasa ang part ka man ng buhay mo ngayon, kung may away ka man sa iyong relasyon, may hindi pagkakasunduan, sobra-sobra ang binibigay mo, once na magkalakas ng loob ka na para mamili, para i-let go ang mga bagay na hindi na nagsuserve sa'yo, once na aksyonan mo itong parang new beginning, new parang pamana, o kaya biyaya ng may kapal, opportunity. Once you take that opportunity and i-let go muna yung mga OA na pagbibigay mo sa ibang tao, tingin ko mare-resolve ang feelings of lack or feelings of you're not good enough. Kasi sa ngayon, it's taking its toll
yung mga hingi ng ibang tao, it's taking a toll on your mental health or health in general. Pero I feel like, lalo na with this reading, kung napanood mo man, obviously nandito ka kasi na pinapanood mo. After this reading, maaaring may epiphany na to take action, to muster more courage to um, receive. Hindi lang give ng give and to receive. Once ma-acknowledge mo yun and you take action on that, the universe will, once na kumilos ka, kasi ito, yan, no, depression, ano din yan, eh, parang ayokong kumilos, ayokong gumalaw. So, makakaalis ka na doon. Tingnan mo siya, oh. Kahit anong sabihin ng friend niya, hindi niya pinapansin, gusto niya mapag-isa, gusto niya mag-solo, wala siyang pakialam. So ngayon, para makikialam ka na at marirealize mo, alam mo yun, parang binuhusan ng tubig ni universe na parang, hoy, tama na yan. Tama na ang kamartiran. Marirealize mo yun. I feel like maglalakas ang loob mo na pagtagumpayan o i-overcome yon. As a result, meron ng ano dito, parang bibiyayaan ka sa mga efforts na binibigay mo. Kuha tayo ng mensahe ni Universe para kay Scorpio. Anong mensahe mo kay Scorpio? Ang bilis ng reading mo, ha? Anong gusto mo sabihin kay Scorpio? Mensahe para kay Scorpio. Sorry sa ingay. Ay, adventure. Go for an adventure. Yan na nga ang iyong sign. Ito na ang iyong sign o pagkakataon para magtuloy-tuloy na. Acceleration pala to. Full speed ahead. Kung ano man yung binabalak mo na trabahuhin, gawin, pagtiwalaan mo yung sarili mo, the right time will come. And kung hindi mo man nararamdaman ngayon na yung right time na yon, manalig ka sa divine timing. Kasi may araw din na bibiyayaan ka. At kaya mo siya. Pagtatagumpayan mo siya. Kasi ano to eh, fast movement. Parang eight of wands. Fast movement, everything is accelerating so fast and darating siya sa'yo agad-agad. Kung ano man yung heart's desires mo na yan, or kung ano man yung tatrabahuin mo na yan. Halimbawa, magtatrabaho ka for self-improvement, gagawin mo ng paraan, susuportahan kayo ni universe at mabilis. When it rains, it pours, kumbaga. Kapag nabiyayaan ka ng isang swerte, magtutuloy-tuloy yan. So, congrats na agad, Scorpio. Manali ka na darating yon. And, padating na ang swerte. Swerte. Anyway, iwan ko na yun doon, Scorpio. Salamat sa pagbisita at sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye!